Ay, ka-coffee, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nag-clash na naman. Ito ay ano talaga to eh. Kumbaga asot pusa. Pero trabaho lang ika nga. Nag-clash na naman itong si Sara Duterte at itong si Presidential Spokesperson Attorney Yusek Claire Castro. Alam mo, kung magharap ito, talagang hindi umuubra eh. No? Hindi pa sila naghaharap as in personal na harapan ha. Pero sa palitan pa lang ng mga statement, ng mga sagot sa mga tanong ng media, talagang walang kakamutin si Sara Duterte dito kay Yusek Claire Castro. Napahiya na naman. Kung bibilangin mo ilang puntos na yan, napahiya na naman po itong si tawag dito, si Sara Duterte kay Yusek Claire Castro. Kasi kung ano-ano kasing sinasabi. O yan, sa pool ka na naman tuloy dyan. No. Bakit kayo takot na takot dyan sa investigasyon ng ICI? Teka, hanapin ko lang sa inyo ha. Kina-question nila itong investigasyon ng ICI. Di ba? Bakit kayo takot na takot? Ayaw nyo yan? Malalaman natin kung sino yung mga salarin, sino yung may kapakanan, sino may kagagawan. Bakit gustong-gusto nyo itong mga deals na to, kina-question nyo ngayon yung ICI? Ang gusto nyo, itigil yung investigasyon na yan. O, kawawa taong bayan dyan. Malinaw na mayroong nagnakaw ng kaban ng bayan. At itong ICI, ang isa sa hahabol sa mga taong salarin. Kaya nakapagtataka, mga dilis, si Sara Duterte, bakit parang ayaw nyong ginagawa ng ICI? Ano gusto nyo? Kayo yung mag-iimbestiga? Number one, may authority ba kayo? Nasa kapangyarihan ba kayo para magsagawa ng investigasyon? Common sense yan. Oh. Nasa balita ng Inquirer. Oh, maganda na yung cellphone ko ha. Sabi kasi puro gas-gas daw yung cellphone ko eh. Ayan, bago po yung tempered glass niyan. Hindi bago pero bago yung tempered glass. Oh. Headline: Castro defends ICI versus Duterte. Is she afraid of what will be revealed? Ganda ng tanong eh, no? Very sharp yung question eh. Takot ba siya sa kung ano yung re-reveal dito sa investigasyon na to, o kung ano yung lalabas dito sa investigasyon ng ICI? Kaya pinupunterian ninyo ngayon yan. Binabakbakan ninyo yung ginagawang investigasyon. Is she afraid of something being revealed in the ongoing investigation? Does she is trying to discredit the integrity of ICI or the Independent Commission for Infrastructure? Grabe talaga sumagot ng si Yusek Claire. Talagang pupunteryahin ka oh. Sureball oh. Bakit ninyo dinidiscredit yung reputasyon ng ICI? Anong ibig sabihin? Gusto nila ang taong bayan magduda sa ginagawa ng ICI. Kasi kung ang resulta ng ICI ay hindi magiging pabor kay Sara Duterte, ang taong bayan nagalit sa ICI. Ay, hindi totoo yan eh. Yun ang gusto nilang mensahe parating. So, nagpaparami sila ng kakampi na magagalit sa ICI o question dito sa integridad ng ICI. Para, ano man ang maging resulta, kung hindi maging favorable ang resulta sa kanila, hindi paniniwala ng tao kasi hindi man totoo yung ICI na yan eh. Questionable ang integrity niyan eh. Dinoktor yung resulta niyan eh. Yan ang gusto nilang palabasin. Kasi unti-unti nang lumalapit sa kanila ang investigasyon. Yan ang hindi nila matanggap. Yeah, wala kay Bongo na eh. Tulad na sinasabi ni Sara, malapit siya sa tatay niya o didikit na yan sa kanya. Mamaya, mabanggit pa ang pangalan ni Digong dyan. Yan ang ayaw nila. Kaya nga dinidiscredit nila yung ICI. Ang main goal nila dyan, itigil yung investigasyon na ginagawa ng ICI. Kawawa naman ang taong bayan yan, ipapatigil nyo pa. Malayo-layo na ang narating ng ICI, marami-rami na ang nagagawa ng ICI at marami-rami na rin ang masasampahan ng kaso. Tapos gusto nyong itigil dahil baka tamaan ang inyong mga kaalyado. Tama ba yan? Uy, mga selfish kayo dyan ha. Speaking in Filipino, Palace Press Officer Claire Castro has asked this as a response to Vice President Sara Duterte's statement that she believes that the government formed ICI to legitimize its narratives on corruption. Grabe yung mga terms ni Sara eh, no? Ginawa lang daw po, hibang talaga eh, no? Hibang talaga. Ginawa lang daw po
itong ICI para gawing lehitimo yung narrative o yung aksyon o yung ginagawa ng administrasyon ng Pangulong Marcos laban sa korupsyon. Para kunyari, ano daw, totoo. Para legitimate kuno, sabi ni Sara, no? Para mukhang totoo yung laban na ito ng administrasyon sa korupsyon. Grabe talaga statement na yan, no? Hindi pa ba totoo yan? Eme-eme lang ba yung sa mga diskaya? Eme-eme lang ba yung mga na-recover ng mga luxury cars? Hindi totoo yan? Talaga naman, oo. Duterte in an interview in Manawag, Pangasinan earlier this Saturday, she said she is wondering why the ICI conducts investigations on infrastructure anomalies in the first place. So mali pala yan. Dapat pala hindi magsagawa ang ICI ng investigasyon dito sa anomalya sa mga infrastructure projects. Bakit infra? Sige. Bakit infra? Andyan ang pera. Bukod sa sektor ng edukasyon, nakalagay kasi sa ating konstitusyon yan 1987 Constitution, na ang pinakamalaking parte ng budget ng bansa should go to the education sector. Nasa konstitusyon yan. Di mo pwedeng bawiin yan. Sumunod, nasa infra projects, DPWH. Tapos ngayon, kikwestiyonin ni Sara, bakit infra? Wait lang, ilabas ko lang yung pusa ko labas. Bakit infra? Madam, andun ang salapi. Doon kumikickback ang mga politiko. Doon kumukuha ng pondo para sa eleksyon. Tapos, kikwestiyonin mo, bakit infra ang imbestigahan? She is wondering why the ICI conducts investigations on infrastructure anomalies in the first place. The Office of the President has billions of confidential funds. The office can do case build-up using the resources of the Office of the President. Malamang. Masama ba na bumuo ng case build-up? Ito, assumptions na nga lang yan Nagagamitin na yung confidential funds ng Presidente para sa case build-up. Regardless, gamitin man yan ang Office of the President para pa rin sa bansa yan. Magpapanagot pa rin ito sa mga kurap. Paano? Kung yung mga kurap na yan, yung kinikita nila dyan, sa mga maanumalyang projects na yan, gamitin yan laban sa gobyerno. Gamitin niya sa terorismo. Hindi pa ba dapat gastusan ng confidential funds ng Presidente yan? Pangalawa, sa tingin mo walang budget ang Department of Justice para sa case build-up? Walang budget ang Ombudsman sa case build-up? Ang NBI? May mga budget yan. Naiinggit si Sara. Kasi may confidential funds sa Presidente. Malamang Presidente yan. Ikaw nga Vice Presidente, binigyan ka ng confidential funds Yun nga lang, hindi mo ginamit ng tama. Hindi mo ginamit ng maayos. Nagpapatawa to. Responding to this, Castro emphasized that the members of the ICR are all experts and have integrity, even mentioning that they are not political personalities. Correct. May narinig ba kayo? Nareklamo sa mga commissioner ng ICI? Actually, ang pinaka-problematic nga lang dyan si Magalong Di ba? Siya lang yung pinaka-question dyan Dahil siya isang politiko. Siya ay mayor ng Baguio City. Question siya dyan. Hanggang dumating yung punto na nag-resign na ito. Bukod dyan, may narinig ka bang issue sa integrity ng iba pang miyembro ng ICI? Hindi mo nga marinig na nakikisaw-saw yan sa mga issues. Even yung pinks, yung mga kakampinks, yung mga dilaw, may narinig ka ba sa kanilang reklamo? Doon sa integrity ng mga miyembro ng ICI? Wala. Even yung DDS, sa totoo lang, maraming DDS walang reklamo sa integrity ng miyembro ng ICI. Ngayon lang nagkakaroon dahil pinapasimunuan ni Sara Duterte yung pag-question ng integrity. O syempre, yung minions niya, yung kanyang mga tagasunod, yung followers niya, hala, sige, susuportahan nila yung narrative ni Inday. Questionin natin yung integrity ng ICI. Kasi baka yung resulta niyan maging negative yan sa Tatay Digong natin. At least kahit papano, nasira natin yung reputasyon. That's the narrative.
Yan ang style nila, yan ang ginagawa nila. Sabi niya, ni Castro ha, pity the people who are part of the government but do not help the government and the people. Pity the people who are supposed to be public servants who only speak speculations to discredit the government. Sa pool, tigas niya no? Sa pool si Sara dito. Pity the people who are supposed to be public servants who only speak speculations to discredit the government. Aray ko po. Kaawaan natin yung mga opisyal ng gobyerno na dapat nagsisilbi pero sinisiraan pa yung gobyerno. Sino yan? Si Sara yan. Number 1, kaawaan natin yung tao na parte ng gobyerno pero hindi tumutulong sa gobyerno at sa tao. Diba? Parehas yan eh. That's the first one ha. Pangalawa, kaawaan natin yung tao na dapat parte ng gobyerno, public servant yan, gaya ni Sara Duterte, pero anong ginagawa? Puro dada, speculations, akala para siraan o i-discredit ang gobyerno, sabi ni Castro. Uy, sa pool, o DDS, sagutin nyo si Castro. Sabihin na naman nila, ay nako, si Auntie Claire bangag. Ayan yung term nila eh, no? Basta hindi na nila masagot yung argumento, yan, titirahin na nila. O, drug test muna. Yan yung kanilang terms eh. O, Marcos, bangag, Marcos, drug test muna. Yan ang narrative nila. Kapag hindi na nila mabira, hindi nila babakbakan si Attorney Claire, o yan ay mga sasabihin nila komento, drug test muna. Balik tayo doon sa issue ng drug test. Hindi na sila umusad dyan kasi wala silang maibato sa gobyerno. Yung narrative nila na walang ginagawa ang presidente, walang naniniwala. Ang sipag-sipag ni PBBM ngayong araw, linggo, nandiyan sa Pasig River para sa phase 4 ng Pasig River Esplanade. Tapos sasabihin nyo walang ginagawa. Ang ganda-ganda ng Pasig River Esplanade. Sabi nila kay Digong yan. Paano naging kay Digong yan? Ganyang kaganda ng panahon ni Digong? Ay nako. What does the Vice President know about presenting real evidence and not fake and fabricated ones? His concocted stories are worthless. They should not be understood anymore. Sabi ni Yusek Claire Castro. Yung mga gawa-gawa niyang kwento ay walang kwenta. What does the Vice President know about presenting real evidence? Wala siyang alam. Ganyan magsalita si Yusek Claire na wala siyang alam kung paano susuportahan yung kanyang argumento ng mga ebidensya. Which is ganun dapat. Ito yung claims mo. Sige, basic yan eh. Actually, abogado si Sara, alam niya yan eh. Ito yung claims mo. Ano yung ebidensya mo to support your claims? Hindi pwedeng dada ka. Hindi pwedeng maniniwala ka sa sabi-sabi. Parang si Liviste. Itong Congressman Liviste. Parang si Barsaga. Sabi-sabi, wala mga ebidensya. Puro bintang, walang ebidensya. Napakabilis magbintang. Napakabilis mag-speculate. Sabihin mo sa kapitbahay mo, yung kapitbahay namin eh, siya yung nagnakaw ng manok eh. Anong ebidensya mo na siya yung nagnakaw? Diba? Napakabilis nyong sirain ang reputasyon ng tao. Anong ebidensya ninyo? Nasaan yung proof ninyo? The ICI was established through President Ferdinand Marcos Jr. signing of Executive Order Number 94 on September 11, 2025. It is mandated to investigate anomalies in government flood control and related projects in the last 10 years. Doon sila nang gagalaite. Kasi mahaba yung iimbestigahan pa ng ICI. Kaya nga mahabang trabaho to eh. Tapos na yung administrasyon ni PBBM as long as na hindi pa tatanggalin yung ICI na yan. Kasi presidential order lang naman yan. Executive order lang naman yan eh. Mabubura yan kung papalit ng presidente. Pero hanggat hindi nangyayari yan, maraming iimbestigahan itong ICI. Kasi sa dami ng infrastructure project sa Pilipinas, flood control pa lang, hindi nila matatapos ngayong taon yan eh. O kahit next year, hindi nila matatapos yung mga flood control projects na yan. O ngayon, sumusulpot na rin mga ghost hospitals. Diba? Mga ghost na multi-purpose hall. Mga overpriced, mga substandard. Napakarami yan. Pero in fairness naman, kahit hindi man matapos yan ng ICI lahat, kahit papano, maraming LGU na nagkaroon ng bahagyang takot.
pansinin ninyo sa lugar nyo, nakatiwangwang yan, di ba? Yung mga projects nakatiwangwang, ngayon sinisimulan. Kahit papano natakot sila. Kahit papano, ha? Hindi natin sinasabi na totally gagawin nila honestly lahat ng projects, pero kahit papano natakot sila. Nandiyan tayo sa Camarines Sur ng last week, no? Nandiyan tayo sa Camarines Sur. Nagulat daw yung mga tao dyan, di ko na sasabihin kung saang lugar yan, ha? Nakalimutan ko rin kasi eksaktong lugar. Nagulat sila, biglang may mga pumapasok na backhoe. Naghuhukay na. May flood control projects pala doon. Matagal na budgetan, ngayon lang sinisimulan. See? Ngayon nagsisikilos na dahil natatakot na sila, masisilip sila. Okay na yan kaysa wala. Diba, gawin ninyo yung budget. Isa pa, dito sa San Mateo Rizal, ha? Magugulat ka, may mga flood control na ongoing. Ngayon, nagpapaspas sila. Binibilisan nila. Natatakot na rin sila na masisilip sila. Yun yung isang kagandahan nitong pagbubulgar ng presidente. Tapos, questionin nyo. Mga dilis. Mali itong ginagawa. Gusto nyo pa ipatigil yung investigasyon ng ICI? Diyos mio, Marimar. Kasi tatamaan kayo. Bakit yung narrative na yan nabubuhay sa social media? Kasi ginagatungan yan ng mga politiko, mga congressman, senador, governor, mayor, contractors, ginagatungan nila yan para matigil yung investigasyon na yan. Hindi quit sila, hindi sila masisilip. Yan ang ginagawa ng mga yan. Pinopondohan nila yan para mabuhay yung narrative na yan. Sirain natin ang integrity ng ICI. Sirain natin ang administrasyon ni PBBM para itigil yung investigasyon na yan. Eh di absuelto tayo, hindi na tayo maiimbestigahan. Kala nyo lulusot kayo sa ganyang strategy? Hindi. Ang taong bayan gising, ang social media gising na gising. Binabantayan kayo. Kasama din kayo dyan. Ang netizens, ang taong bayan, sumbong nyo sa Pangulo. Ayan, may website to, napakaraming sumbong. Marami na i-inspection dahil sa sumbong. Sumbong ninyo. Diba? Managot ang dapat managot dahil hindi dapat magpatuloy yan. Nakakatawa itong mga dilis, kikusyonin nyo ang ginawa ng presidente, samantalang siya yung naglatag ng foundation para matigil na yung talamak na korupsyon na nangyayari na for the longest time. Papatigil ninyo. Kung hindi ginawa ng presidente yan, magpapalit ang administrasyon. Ganyan pa rin ang style ng mga contractor, mga congressman sa budget insertions. Ganyan pa rin yan. Mauulit at mauulit yan kung hindi ito ginawa ni PBBM. Ay nako. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ha. Baka di pa kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page ang ka-coffee. Yan, marami-rami na po tayo. 150,000 plus na tayo sa Facebook. No? Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube naman, sa YouTube, medyo marami na tayo dyan. 460,000 plus na tayo. Lumalaki na ang ating pamilya. Please, subscribe pa rin po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. No? Ganon din yung mga nasa TikTok. Nasa 85,000 tayo sa TikTok. Please, subscribe na rin po kayo. Kahit saan po kayo nanonood, anumang platform yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.